Carmela, huwag kang lalabas mamaya. Bakit? Ano meron? Basta, makinig ka na lang. Ang weird mo naman. Delikado ka rito. Sino ka? Hindi ka dapat sumama sa kanya. Sino ka usap mo? Wala. Huwag mong ipapahalata. Carmela, tumingin ka sa akin. Bakit parang galit ka? Kasi mahindi ka sinusunod. Pag sumapit ang gabi, huwag kang magtiwala kahit kanino. Kadiliman Diaries. Magandang araw po sa lahat ng mga avid listeners sa Kadiliman Diaries at maging sa inyo, Kuya Dims. Sumulat po ako upang ibahagi din sa inyo ang aking sariling karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela. 50 anyos na po ako sa kasalukuyan at nangyari ang karanasan kong ito ay taong 1999. Isa po akong horror writer sa panahon na yon. Kaya ugali ko po talagang magbakasyon sa mga probinsya o sa mga liblib na lugar upang makakuha ng mga ideya para sa mga susunod na isusulat ko. Meron po akong kaibigan na si Karen. Kaklase ko noong high school at sa panahong yun na lang ulit kami nagkita. Kaya sobrang na-excite talaga ako nang sabihin niyang isasama niya ako sa pagbabakasyon sa kanilang probinsya. Pagdating sa kanilang probinsya, ibinaba kami ng jeep sa tapat mismo ng daan papunta sa sitio nila. Lakarin na lang natin papasok ha. Di na kasi makakapasok pa sa loob ang sasakyan. Pero wag ka mag-alala, di naman masyadong malayo ang sitio namin mula dito. Ayos lang, palubog naman na din ng araw. At isa pa, nakakaaliw ang mga tanawin dito sa inyo. Hindi kagaya sa Maynila, puro puno talaga dito at presko pa ang hangin. Sa tingin ko, kahit malayo pang lakarin natin, hindi ako pagpapawisan. Oo, sabi ko naman sa'yo, diba? At tamang-tama ang lugar ni ito para sa librong sinusulat mo. Horror yun, diba? Ah, nako. Oo, tamang-tama talaga ang setting na ito. Di ako matatapos ko ito bago tayo bumalik sa Maynila. At hindi lang yan, sisiguraduhin ko na magiging memorable ang bakasyon mong ito. Mas lalo akong na-excite dahil sa sinabi niya. Patuloy kaming naglakad hanggang sa unti-unti nang ang dumilim ang kalangitan. Sa haba ng aming nilakad, pagdating namin sa mas liblib na bahagi ng daan, nagsimula na akong makapansin ng kakaiba sa paligid. Karen, parang may mga kaluskos akong naririnig. Hindi ko mapigilan na sabihin sa kanya ang mga naririnig kong kaluskos, Kuya Dims. Pakiramdam ko po talaga sa pagkakataong yon ay may nakasunod sa amin na sa kakahuyan dumadaan. Tiningnan niya lang ako at ngumiti. Nauna na siyang naglakad at tinawakan niya ang kamay ko. Natatakot ka ba, Carmela? Ang lamig ng mga kamay mo. Ha? Kasi sa totoo lang, napapaisip ako na baka may nakasunod sa atin na mabangis na hayop. Walang mababangis sa hayop dito. Relax ka lang. Kala ko pa naman matapang ka. Kahit pala mga sumusulat ng horror, may matatakotin din. Natahimik na lang din ako dahil sa sinabi niya. Sumunod ako sa kanya hanggang sa natanaw ko na ang mga kabahayan. Pagkarating namin ay kaagad kaming sinalubong ng mga magulang niya. At halata sa mga mukha nila ang tuwa nang makita ko. Kahit ang mga kapitbahay nila na nadadaan na namin ay binabati ako. Ang bait pala ng mga tao dito sa inyo, no? Oo naman. Sobrang natutuwa yun sila kapag may mga bagong mukha silang nakikita. Pagkapasok namin sa bahay nila, isinama ako ni Karen sa silid daw na tutuluyan ko. Maganda at concrete ang bahay nila. Halata na may kaya ang pamilya nila. Pumasok kami sa isang kwarto na malinis at malawak. Ito ang magiging kwarto mo habang nandito tayo. Ayos lang ba sa'yo to? Naku, ang ganda nga nito eh. Salamat, Karen. Basta ikaw, Carmela. O siya, sige, magpahinga ka na muna.
Alam kong napagod ka kakalakad. Bababa muna ako. Kakausapin ko sila mama at papa. Pagkatapos niyang magpaalam, ay isinarado na niya ang pinto. Dahil sa sobrang pagod ko, pagkahiga sa kama ay hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Sa muling pagmulat ng mga mata ko, nagulat na lamang ako sa aking nakita. Ikaw ba ang bagong alay? Anong pinagsasabi mo? At bakit ka nandito sa kwarto ko? Shh! Huwag ka maingay. Nandito lang ako upang magbabala sa'yo. Bukas ang kabilugan ng buwan at malalagay sa alanganin ng buhay mo. Umalis ka nga dito? Baliw ka ba? Hindi mo alam kung anong nilalang ang kaibigan na sinamahan mo. Anong ibig mo sabihin? Aswang ang pamilya nila. Aswang ang mga nakatira sa sityo na ito. Natigilan ako dahil sa sinabi ng lalaki na bumungad pagmulat ko ng mata. Matangkad siya, chinito, pero ang damit niya ay maraming punit at mukha siyang madungis. Seryoso siya habang nagsasalita at nakatingin pa siya ng diretso sa mga mata ko. Natawa ko sa huling sinabi niya dahil sa mga panahon na yun, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Para sa akin kasi, isa lamang silang karakter sa mga kwento. Huwag mo kong tawanan. Mamayang gabi, magtitipon sila sa labas. Silipin mo sila mula sa bintana dito sa kwarto mo. At makikita mo ang tunay nilang katauhan. Teka, seryoso ka ba talaga? Sino ka ba? At bakit mo sinasabi sa akin ng mga yan? Kanina, nakita ko ang pagdating nyo. Carlo ang pangalan ko. At isa ang ina ko sa mga naging biktima nila. At narito ako para singilin sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Paano ka nakapasok dito? Nagkunwari akong naglalako ng karne ng baboy na naligaw ng daan. Alam ko ang totoong dahilan kung bakit nila ako pinatuloy dito. Gaya mo, balak din nila akong ialay para sa ritual nila. Ang hirap naman paniwala yung sinasabi mo. Alam mo bang horror writer ako? Yang mga sinasabi mo, common na yun sa mga horror na palabas at kwento. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Napansin ko na nainis siya dahil sa mga sinabi ko. Lumabas nga siya at ako naman sumilip sa bintana. Marami pa ring nakatambay sa labas at wala naman akong napapansin sa kanila na kakaiba. Nang mabagot na ako kakaupo, bumaba na rin ako at hinanap si Karen. Sa kusina nila ako dinala ng mga paa ko at nagulat ako sa aking nasaksihan. Ang tagal kong hindi nakakain ng sariwang karne. Kumain ka lang anak at iluluto ko itong iba para ipakain mo rin sa panauhin natin. Teka, sigurado ka ba na birihin pa ang babaeng kasama mo? Sigurado ako pa. Mabuti na nga lang nagkita ulit kami. Tiyak na matutuwa sa ate si Apo. Natitiyak ko dahil dalawa ang iaalay natin. Nanlamig ako at napasapo sa bibig ko. Hindi nga talaga nagsisinungaling si Carlo. Totoo ngang may binabalak na masama sa akin sila Karen. Ang puso ko noon, Kuya Dims, ay parang kakawala na sa dibdib ko. At ang mga tuhod ko ay parang nawalan ng lakas. Mabilis akong naglakad papunta sa sala nila. Pero nakasalubong ko ang mama ni Karen. Matalim ang tingin niya sa akin, kaya kaagad akong tumalikod at bumalik sa kwarto. Nilak ko ang pinto at naghanap ng bagay na pwede kong magamit para protektahan ang sarili ko. Naiiyak na rin ako dahil sa takot. Maya-maya'y nakarinig ako ng katok sa pintuan. Carmela, tala na sa baba. Kakain na. Oo, sige. Susunod na ako. Pinakinggan ko ang mga yapak niyang papalayo. Nang masiguro ko na nakababa na siya, kinuha ko kaagad ang bag at mabilis na naglakad pababa. Mabuti na lang, lahat sila nasa kusina, kaya dumiretso na ako sa pintuan. Nakalabas ako nang hindi nila namamalayan. Kaso nakita ko na mga kapitbahay nila. Walang nagsalita, pero lahat sila nakatingin sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad at kahit hindi ko na alam kung saan ako pupunta, tumuloy pa rin ako. Di naman nila ako sinundan. Ibig sabihin, hahayaan na nila akong makaalis? Diyan ka nagkakamali! Tara! Bilis! Andiyan na sila! Nagulat naman ako sa biglaang pagsigaw ni Carlo at hinila niya ako. Tumakbo kami ng tumakbo
hanggang sa narating namin ang isang ilog. Mabilis kaming tumawid at sa di kalayuan ay may isang kubo kaming natagpuan. Humingi tayo ng tulong. Kumalma ka. Hindi natin alam kung anong nilalang ang nasa loob. Pero baka masundan nila tayo dito. Ano ba kasing nilalang ang mga yun? Sinabi ko na nga sa'yo na aswang sila, di ba? Ikaw, bakit ka tumakbo? Sabi mo maghihiganti ka. Hindi pa ito ang taktang panahon. Sa ngayon, kailangan na muna kitang ihanap ng ligtas na lugar. Tapos, Pagkatapos ay babalikan ko sila at hindi na siya natuloy pa dahil biglang may bumagsak sa harapan namin. Isang napakalaking nilalang na may pakpak. Mapupula ang mga mata nito at ang tutulis na mga kuko. Halos takasan ako ng aking ulirat at para bang naging tuod ang mga paa ko. Hindi ka na makakatakas sa akin, Carmela. Kahit tagal kitang hinanap. Sa likod ay sumulpot si Karen. Napangit na rin ang itsura. Mabilis nila kaming inatake at nauna akong mawalan ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, nakagapos na ako sa isang madilim na lugar. nasaan ako? Palabasin niyo ako dito! Mga halimaw kayo! Relax ka lang, girl. May bukas pa. Pwede mo bang tapusin ngayong gabi ang libro mo? Hindi ka ba natutuwa? Dating sinusulat mo lang. Nararanasan mo na ngayon? Karen, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Kasalanan? Hindi mo naman natatandaan? Noong high school tayo, binubuli ako ng mga kaklase natin. Pero anong ginawa mo? Wala kang ginawa, Carmela? Hindi ka tunay na kaibigan. Wala akong magawa kasi natatakot ako na baka pati ako saktan nila. Dahil duwag ka, laging takot ang pinaiiral mo. Ngayon, matakot ka ng husto dahil hanggang bukas ang gabi na lang ang buhay mo. Alam mo bang, lahat ng nananakit sa akin, dinadala ko na rito? At ikaw ang pinaka-espesyal na iaalay ko sa apo. Wala kang puso, Karen. Traidor ka! Pareho lang tayo, Carmela. Huwag kang mag-alala. Ako na ang tatapos sa librong sinusulat mo. At isusulat ko rin kung paano ka namin papahirapan. Umiyak na lang ako ng umiyak dahil sa sama ng loob. Kinaumagahan, naging maliwanag na rin sa lugar na kinalalagyan ko. Nasa isang maliit na kubo ako nakagapos at sa isang sulok, naroon si Carlo, nakaupo, tahimik at mukhang malalim ang iniisip. Mabuti at gising ka na. Mamayang gabi na ang ritual nila. Ihanda mo ang sarili mo. Kapag sinabi ko sa'yong tumakbo ka, tatakbo ka ng walang anumang sinasabi. Maliwanag? Paano ako makakatakbo? Tiyak ko naman igagapas sila tayo pareho. Akong bahala. Pinagplanuhan ko na ito na mabuti. Sa ngayon, magpanggap muna tayo na mahina at nagmamakaawa. Sigurado ka bang makakatakas tayo? Baka kasi... Tama si Karen. Hanggang mamayang gabi na lang ang buhay ko. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Hindi ko aakalain na sa ganoong sitwasyon makakatagpo ako ng lalaking magsasabi sa akin na hindi ako pababayaan. Sa totoo lang, hindi ko maiwasan na kiligin dahil sa mga sinabi niya. Pagdating ng hapon, naghatid si Karen ng pagkain sa kubo. Laking pasalamat ko na hindi karne ang ibinigay niya, kundi mga gulay. Magpakabusog ka. Huling kain mo niyan. Oo, salamat. Lulubos-lubusin ko na ito. At salamat nga pala. Talagang memorable itong bakasyon ko to. Kahit sa kabilang buhay, hindi ko ito makakalimutan. Tumawa ako habang sinasabi ang mga salitang yon. Nawala ang ngisi niya sa kanyang mga labi at tinitigan ako ng masama. Hinila niya ang buhok ko pero hindi ko ipinakita sa kanya na nasasaktan ako. Gusto mo ba na mapaagang pamamaalam mo? Kapag inunahan mo ang apo niyo, siguradong hindi yun matutuwa. Tumahimik ka! Isa ka pa! Isang malakas na sampal ang ginawa niya kay Carlo. Pero ngumiti lang naman ito sa kanya. Tila sinasadya talaga na inisin pa siya lalo. Dahil sa sobrang inis, lumabas si Karen habang sumisigaw. Natawa na lang kami ni Carlo dahil sa naging reaksyon ni Karen.
Pero habang lumilipas ang oras, mas tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Panay tingin ako sa relos ko at napapadasal na lang talaga ako. Sa panahong yun, walang ibang laman ng isip ko kundi ang kung paano makakatakas sa kanila. Pagsapit ng dilim, dinala kami ni Carlo sa isang malawak na lugar na mayroong 2 malaking bato sa gitna. Inihiga kami ng mga kasamahan nila Karen. Kitang-kita ko ang bilog na buwan. Napalingon ako kay Carlo nang magsalita siya. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Ilang minuto lang ang itinagal. Unti-unti nang nagsipagpalit ng anyo ang mga aswang. Sobrang nakakatakot ang mga itsura nila. Mariin akong napapikit at pilit na pinipigilan ang mga luhang kanina pa nagbabadyang kumawala. Dumating na ang takdang oras. Nagdadasal ka pa rin ba hanggang ngayon, Carmela? Mabuti pa siguro. Magpaalam na kayo sa isa't isa. Ay, oo nga pala. Hindi naman pala kayo magkakilala. Diyan ka nagkakamali, aswang! Nagulat ako nang biglang bumangon si Carlo at may isinaboy siya sa hangin. Biglang umubo ang mga aswang. Ang iba ay umatras at ang iba ay nahirapan na huminga. Puputulin ko ang tali mo, Carmela. Sige, pero paano mo natanggalan sa'yo? Hindi ba't sobrang higpit ang pagkakatali nila sa atin? Hindi na yun mahalaga pa. Ang alalahanin mo na lang sa ngayon ay kung paano ko makakatakas rito. Tatakas tayo na sabay. Hindi pwede. Kailangan mong mauna dahil haharapin ko pa sila. Takbo! Nina! Nang sumigaw siya ay natigilan ako saglit. Nagdalawang isip ako kung tatakbo ba talaga ako o iiwan siya na nakikipaglaban sa mga mababangis na nilalang. Nang lumingon siya sa akin, ay muli siyang sumenyas na tumakbo na ako. Kaya nagsimula na akong tumakbo. Nagtago ako sa isang malaking puno at sinisilip kung ano na ang nangyayari kay Carlo. Mabilis ang bawat galaw niya at lahat ng natatamaan ng kutsilyo na hawak niya ay nalalagutan ng hininga. Para sa inay ko na pinatay niyo! Mamatay na kayo lahat! Mga hayop kayo! Tuwang-tuwa ako habang pinapanood ko siya. Pero natigilan ako nang maramdaman ko na may presensya sa likod ko. Paglingon ko, isang matulis na kuko ang bumaon sa braso ko. Karen! Tanga ka rin pala, Carmela. Akala mo ba hayaan kitang makatakas? Diyan ka nagkakamali dahil papatayin kita. Grabe ang gigil mo sa akin. Pakawalan mo na ako bago pa ikaw ang patayin ni Carlo. Tignan mo, pinagmamalaki mong Carlo. Nakita ko si Carlo na nakasalampak sa lupa. Hindi siya gumagalaw at nakapikit ang mga mata. Sobrang kinabahan ako dahil naisip ko na patay na siguro siya. At kapag nangyari yun, wala na rin akong takas pa. Inihagis ako ni Karen papunta sa tabi ni Carlo. Sobrang sakit ng likod ko nang bumagsak ako sa lupa. Para bang nakakita ako ng napakaraming bituin at umikot ang paningin ko. Mamamatay na kayo! Mauna kang aswang ka! Biglang nagdilat ng mata si Carlo at itinarak sa dibdib ni Karen ang kanyang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Karen at mabilis na sumugod kay Carlo ang mga magulang ni Karen. Pati ako ay nakalmot na rin nila. Mabuti na lang nahila ako ni Carlo. Umalis ka na, Carmela. Kailangan ko silang tapusin. Sorry, pero hindi kita iiwan. Pumasok ako sa bahay nila Karen at kinuha ko ang isang itak. Sinugod ko si Karen na halos hindi na gumagalaw. Pinutulan ko siya ng mga braso upang masigurado na hindi na siya makakapanakit pa. Sa likod mo, Carlo! Itong sayo! Mamatay ka na! Nagawa kong itarak ang itak sa tiyan ng inay ni Karen. Pero kahit pa tumagos ito, malakas pa rin siya at nagawa pa rin akong sakalin. Itinaas niya ako sa ere at halos mawalan na ako ng hininga. Pinilit kong alisin ang kamay niya pero masyado siyang malakas. Ang ilang kuko niya ay bumabaon na rin sa leeg ko kaya napapikit na ako sa sobrang hapde. Akong harapin mo! Isang malakas na sigaw ni Carlo ang narinig ko bago ako bumagsak muli sa lupa. Naghabol ako ng hininga habang nakahawak sa dibdib ko. Tapos na sila. Patay na sila. Teka, dumudugo ang leg mo. Ayos lang ako. Hindi ka ayos. Huwag ka malikot.
Lalagyan ko ng halamang gamot. Bakit may mga ganyan ka? Isang albularyo at manggagamot ang lolo ko. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng kakayahan ko. Pasensya ka na. Hindi ko na panindigan na protektahan kita. Salamat, Carlo. Dahil sa'yo buhay pa ako hanggang ngayon. Siguro kung wala ka dito, kanina pa nila kinain ang laman ko. Masaya akong makatulong. Ngayon, makakatulog na ako ng maayos dahil nabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ni inay. Ano na ang plano mo ngayon? Susunugin ko ang mga bahay nila rito. At ikaw, sa bahay ka na muna pansamantalang tumuloy. May libro kang sinusulat, di ba? Hayaan mong tulungan kita at huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa lugar ko. Matapos nga niyang sunugin ang mga bahay, ay dahan-dahan kaming naglakad palabas ng sitio. Dinala niya ako sa lugar nila at doon ko nakilala ang lolo niyang albularyo. Isang linggo din ang itinagal ko sa kanila at marami akong natutunan tungkol sa iba't ibang klase ng aswang. Yung librong sinusulat ko ay binago ko. Isinulat ko ang sarili kong karanasan pero marami akong binago. Sa pagbalik ko sa Maynila ay naging normal na uli ang buhay ko. Pinipilit na kalimutan ang mga naging karanasan ko sa piling ni Karen. Wala din akong pinagsabihan sa totoong nangyari. Tanging kami lang ni Carlo ang may alam sa katotohanan. Paglipas ng 2 buwan, muli kaming nagkita ni Carlo at nagsimula na siyang manligaw sa akin. At hindi ko rin naman mapigilan ng sarili ko na magustuhan ko siya. Naging magkarelasyon kami ng 3 taon at sa kalaunan ay ikinasal at nagkaanak ng 3. Naging strikto kami sa mga naging anak namin, lalo na kung sasama sa probinsya ng mga kaibigan nila. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Dims. Maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig mga kamen. Muli, ako si Kuya Dims. At tandaan mo, kapag may tumawag sa'yo sa dilim, huwag kang lilingon.